Kapag mabigat ang akusasyon, dapat mabigat din ang ebidensya. Mas mabigat ang ebidensya kasi napakabigat ng akusasyon mo eh. Kaya naku po, bakit ganyan ka, Toby Chanko? Paano kung puro salita at zero proof? 'Di ba? Mga tropa pips ko sa gitna po ng mainit na usapin, diretsang sinagot ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro ang mga pahayag ni Toby Chanko. Sabi nga ni Attorney Claire, fake news, scripted, at baseless. Hindi ito simpleng sagutan lang. Ito ay pagbasag sa kredibilidad. Isa-isahin po natin both buying allegation sa impeachment ni Sara Duterte. Napakalaking paratang po nito. Pero wala pong kahit isa man lang na ebidensya. Walang bank records, walang testigo, at walang dokumento. Ngayon, yung coercion na claim naman niya, sinasabi niyang may pilitan, may namumwersa, pero walang lumabas na biktima. Walang reklamo, walang nagsasalita. Ngayon, yung sinasabing takot sa 2028 narrative, hindi po ito fact. Ito ay kwento, psychological framing. Baka siya yung takot. Baka masilip. Pagkatapos ng 2028, masilip ang kanyang kumpanya na nag-aangkat ng napakaraming galunggong. Naku, kaya pala ang mga kababayan nating mangingisda, mura binibili ng mga nagtitinda sa palengke ang kanilang mga galunggong. Ngayon, ito, fixated ang admin claim. Rebuttal, normal lang ang investigasyon, hindi ito obsesyon. Trabaho ito ng gobyerno. Oil issue, ginawang krisis ang sitwasyon. Pero ayon sa paliwanag, may supply. Presyo lang ang nagagalaw. Ibig sabihin, hindi krisis kundi distortion ng impormasyon. Wala pa naman talagang krisis kasi kapag sinabing krisis, kulang na sa stock, wala na tayong mabibili, hindi na tayo makakapagkarga ng gasolina o ng makakagamit ng langis. Pero hindi po tayo shortage sa mga stock ng langis. Marami pa po. So walang krisis. Ang problema, yung presyo. Ngayon po, pagsamasamahin natin, maraming akusasyon, malakas ang boses, pero zero ang ebidensya. Ano po ang tawag dito? Di ngaw-ngaw. Hindi yan whistleblowing. Hindi yan truth telling. Ito ay systematic information. Systematic na mini-misinform tayo mga Pilipino. Kaya yan, systematic misinformation ang nangyayari. At dito po pumapasok ang mahalagang papel ng gobyerno. Putulin ang fake narratives, ibalik ang usapan sa ebidensya, at panagutin ang walang basehang akusasyon. Dahil kapag hinayaan ito, nagiging normal lang kasinungalingan sa politika. Yan po ang mahirap. Kaya po tandaan nyo, hindi sapat ang lakas ng boses. Hindi sapat ang dami ng sinasabi. Dahil sa dulo po, ebidensya pa rin ang basehan ng katotohanan. At kung wala nito, hindi opinion yan. Panlilin lang yan. Kaya ano po ang tingin ninyo dito kay Toby Chanko? Nanlilin lang? Natatakot sa 2028? Or sinasalba na ang sarili? Ingat ka, Toby Chanko. Sara yan.